3 araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, hindi bababa sa 173 na ang naitalang nasaktan dahil sa paputok at ligaw na bana. Batay sa tala ng Department of Health, nadagdagan ito ng 18 mula lang huyan kahapon. Kabilang sa mga bagong biktima, isang batang naputukan ng ipinagbabawal ng piccolo. Mula sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila, nakatutok live si Cara David. Cara. Mel, alam mo, 43% o halos kalahati ng mga nabibiktima ng paputok ay mga bata. Ito ang sinabi kanina ng Department of Health. Kaya payo nila sa mga magulang, huwag nang payagan ang inyong mga anak na gumamit o makahawak man lang ng paputok. Ito ang unang beses na gumamit ng paputok ang 11 taong gulang na si Rochelle. Bumili ng ipinagbabawal na piccolo ang kanyang barkada kaya sinubukan niyang gumamit nito. Pero aksidenteng pumutok ang piccolo sa kanyang kamay bago pa man niya ito naihagis. Resulta, nahiwa ang isang daliri ni Rochelle at nasunog ang kanyang kamay. Dati maliit yung piccolo but now it's manufactured bigger, parang cigarette type na daw. Sumasabog sila even on a small friction na ginagawa. Kaya minsan hindi pa nila natapon, sabog na agad sa kamay niya. Isa lamang si Rochelle sa 173 firecracker and stray bullet victims na naitala ng DOH mula December 21 hanggang 27. 75 o halos kalahati sa bilang na ito ay edad 12 pababa. Ang 1/3 ay mga inosenteng bystanders at hindi ang mismong nagpaputok. Sa talaan ng DOH, piccolo pa rin ang numero 1 paputok na may pinakamaraming na biktima. Pangalawa ang Quitis at pangatlo ang 5-star. Dismayado ang DOH dahil tila hindi raw natuto ang mga Pilipino pagdating sa pag-iingat. Payo nila sa mga barangay at local government units, mag-set up na lang sa plaza at mga open area ng fireworks display para dito na lang mag-enjoy ng bagong taon imbis na sa bahay-bahay o sa maliliit na kalye nagpapaputok ang mga tao. Yung mga bumili na ng mga paputok o talagang may plano pa at hindi natin maipigilan, huwag na sanang isama yung kanilang mga anak na mga bata pa. Umabot naman sa 6 ang kaso ng stray bullet injuries, may 5 namang kaso ng pagkalason sanhi ng paglulo ng piccolo na naitala sa nakaraang mga araw. Kung sakaling magkakaroon ng insidente ng pagkalason, painumin agad ang biktima ng 5 puti ng itlog. Yun ay hindi antidote, kundi para i-coat lang yung gastrointestinal tract para hindi kumapit yung paputok kasi pag kumapit yung mabubutas yung bituka, which is the most frequent cause of death. Pagkatapos painumin ng puti ng itlog, kailangang isugod pa rin sa ospital ang biktima. Kung masusunog naman ang kamay o mapuputukan, ibabad ang kamay sa malamig na tubig at dalhin sa ospital. Huwag gagamit ng toothpaste o kamatis na payo noon ng matatanda. Mas mainam gumamit ng burn ointment. At kung hindi gagamit ng paputok o pipiliing mag-ingay gamit ang turotot, paalala ng DOH, siguruhing maganda rin ang bibilhing turotot. Bantayan din ng mga magulang lalo na yung mga maliliit na bata. May 2 kasing bata na aksidenteng nakalulon ng pito ng turotot. Mel, base sa projection ng DOH, yung bilang na 173 firecracker and stray bullet victims ay siguradong madadagdagan pa lalo na sa bisperas ng bagong taon at sa January 1. Dito nga sa Jose Reyes Memorial Medical Center kung saan ako naroon ngayon ay tinatayang mga 100 ang mga dinadalang mga biktima dito kapag bisperas lamang ng bagong taon. Inaasahan or projection ng DOH na baka umabot sa 1,000 firecracker victims ang maitatala ngayong 2010 base sa kanilang projection nito. Mel? Naku, walang pinakamaganda, Cara, kung hindi kaldero at sandok, di ba? Yes, Mel? Walang pinakamaganda, sabi ko, kung hindi maghanda ng kaldero at sandok. Pang-ingay. Hindi kailangan madala sa ospital. Kanina nga, Mel, yun ang sinabi ni Secretary Ona na kasi kung yung turotot medyo sumasablay pa kasi may nakalulun ng pito ng turotot. Ang sabi nila, gumamit na lang daw ng kaldero, magkalembang, ingay na rin daw yun. Mas maingay pa daw sa turotot. Maraming salamat sa iyo, Cara David. Mula paputok, napunta tayo sa prutas. Ngayon po naman sa turotot na tayo. Sa Divisoria, kanya-kanya ang gimmick, yung mga tindera ng turotot para sila'y makarami ng benta.
Nakatutok doon live si Marisol Abduraman. Marisol. Mel, ramdam na nga ang papalapit na pagsalubong sa bagong taon dito sa Divisoria. Dahil maliban sa dami ng taong namimili, nakabibingi na rin ang ingay ng iba't ibang bagay na sasalubong sa bagong taon. Nagpapasiklaban ng mga nagtitinda ng mga turotot dito sa Divisoria. Kanya-kanya silang pasikat ng mga turotot na kanilang tinitinda. Pagbibida ng aling ito, lamang daw siya dahil kayang makalikha ng 3 klaseng ingay ang turotot na kanyang ibinebenta. Ang DOH nakapagtala na ng 2 kaso ng batang nakalunok ng pito ng turotot. Pero pagtitiyak ng tindera, matibay daw ang kanyang paninda. Ito nakadikit naman. Oo, matigas siya. Hindi yan malulunok ng bata. Ang babaeng ito naman, ipinagmamalaki na gawang Pilipinas daw ang kanyang mga tinitinang turotot at hindi lang ito basta pampaingay dahil pwede rin gawing sombrero. Dagdag attraction din ang iba't ibang disenyo nito. Gaya nito na halos mapuno ng balahibo ng manok. Mas lamang sa atin kasi ito yung binibili ng tao. Oo, mas matibay. Kahit may mga modern na turotot, yung mga ganyan hindi pa rin nalulumayan. Ay, hindi pa rin nalulumayan. Bidang-bida rin ang turotot na ito na mabibili sa 300. Dahil halos pare-parehas ang mga turotot, nagkakatalo na lamang sa presyo. Ang aling ito nga na galing pang Antipolo, pinilit makipagsiksikan dito sa Divisoria dahil di hamak daw na mas mura mamili rito. Hindi rin naman daw lingid sa kanyang kaalaman na delikado sa mga bata ang turotot. Pero siya man daw ay nag-iingat para sa kanyang mga anak. Huhugasan muna bago gamitin. Bida rin sa Divisoria ang turotot na ito na siya na raw pinaka-latest model ayon sa mga nagtitinda. Sa tunog pa lang nito mukhang kakaiba. Mas ligtas din daw ito kumpara sa mga iba dahil walang maliit na parte na maaaring malunok ng bata. Kung ayaw naman ng masyadong maingay, pwedeng alternatibo ang karakas na ito. Pero si Robert Paragas hindi gagamit ng puputok at di rin bibili ng turotot para sa mga anak. Ang kanyang alternatibo? Sounds lang siguro muna. Safe, at saka savings din siguro. Mel, nandito ako mismo sa nagsisilbing parang food court dito sa Divisoria Mall. Ito ang nagsisilbing last stopover ng mga namimili o galing malamang nag-shopping ng kanilang mga panghanda o mga pampaingay sa bagong taon. Dito sila nakakapag-relax ng konti at nakakapag-merienda bago umuwi sa kanilang mga tahanan. At meron din naman dito unti-unti nang inumpisa ng kanilang night market na magsisimula nga alas 7 ngayong gabi at sa katunayan patuloy na dumadagsa ang mga tao rito dahil isa nga ito sa mga dinadayo dito sa Tutuban Mall Center sa Divisoria, ang night market dahil hindi hamak daw na mas mura ito kumpara sa mga presyo sa regular na araw. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Nangyari na po noon, ito, naulit na naman po sa bayan ng Ipil sa Zamboanga, Sibugay. Nasunog ang mga tindahan ng paputok. Ang sanhi, kuitis na tinesting at bumagsak sa mga tindang paputok. Nakunan po yan ng isa nating news scooper. Nakatutok si Lala Roque. Mistulang napaaga ang pagsalubong sa bagong taon sa Ipil, Zamboanga, Sibugay kagabi. Pero sa malapitan, nasusunog na pala ang mga tindahan ng paputok. Halos kalahating oras nagtagal ang sunog na sumiklab raw matapos may mag-testing ng kuitis. Ayon kay News Scooper Frankie Faren Ordeniza, wala namang naiulat na nasaktan. Pero nadamay ang ilang motorsiklong nakaparada sa lugar. Hindi na bago ang sunog sa mga tindahan ng paputok. Pinakatumatak na marahil sa ating kamalayan ang nangyari sa Bukawi, Bulacan sa mismong bisperas ng taong 2008. Halos magka-stampede ng magtakbuhan ng mga tao papalayo sa mga pagsabog. 7 ang sugatan sa insidente at ang itinuturong miksa ng sunog, isang nakasinding sigarilyo. Noon pa man, bago pa ang trahedya sa Bukawi, may mga regulasyon nang pinapatupad ang Bukawi Fire Department. Dapat konkreto ang tindahan, may 2 fire extinguisher at drum ng tubig.
Maigpit ding ipinagbabawal ang paninigarilyo at testing ng paputok at dapat di hihigit sa 50 kilo ay binibentang mga paputok. Lalaro kinaktutok, 24 oras. Magtataas ng presyo ng produktong petrolyo ang kumpanyang Shell mamayang hating gabi. Piso kada litro ang dagdag singil sa gasolina. 75 sentimo naman sa kada litro ng diesel. Wala pa ng mga abiso iba pang kumpanya kung sila'y susunod sa dagdag presyo. Matatandaan pong kahapon lamang, sinabi ni Energy's Undersecretary Jay Layug na posibleng magkaroon ng oil price hike dahil sa presyuhan sa pandaigdigang merkado. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Tuloy ang ating balitaan. Makakasama po natin ngayong gabi si June Veneracion. June! Salamat, Mel. Sa gitna ng paghahanda ng karamihan sa pagsalubong sa bagong taon, isang malagim na aksidente naman po ang naganap sa Skyway kaninang umaga. Isang ambulansya po ang bumaliktad matapos sumalpok sa concrete divider malapit sa toll booth. 3 ang patay, kabilang ang sakay na pasyente. Si Claire Delphine, naka-Alerto 24, live mula sa Bikutan. June, kasabay sa pagtaob ng isang ambulansya rito sa Skyway sa Taguig, bandang alas 6 ng umaga kanina, ay ang paglaho naman ng masaya sana ang pagsalubong sa bagong taon ng mga kaanak ng 3 nasawing biktima. Isa-isang nagdatingan sa Parañaque Doctors Hospital ang mga katrabaho at kamag-anak ng biktimang si Rio Panganiban, ang presidente ng Employees Welfare Union ng kumpanyang PKI Incorporated sa Batangas. Sa kanyang union, humiram ng ambulansya ang pamilya Soler para dalhin si Felix Soler Sr. sa pagamutan sa Maynila. Masama yung mabait yun. Sumasama yun sa mga ganun. Kahit malayo, kahit Quezon, kahit ano, sa nasamahan nun. Ginaguide niya kung sino man yung humihiram. Problema ngayon nga na aksidente. Namatay din si Soler habang ginagamot sa ospital. Gayon din ang kanyang may bahay na si Rosalinda na dinala naman sa Makati Medical Center. Sugatan ang kanilang 2 anak na sina Melba at Grace. Nasaktan din ang driver na si Noel Mercado na empleyado rin ng PKI at ang toll teller na si Marlene Buta. Sa inisyal na investigasyon ng Skyway Police, mabilis ang takbo ng ambulansya patungong Maynila nang bigla itong rumampa sa concrete barrier, lumipad, bumaliktad at tumama sa toll booth bago bumagsak. Ito ang naging itsura ng ambulansya, nakataob sa pagitan ng 2 toll booth sa Bikutan exit. Agad naman daw sumaklolo ang Skyway Rescue Team at dinala ang mga biktima sa ospital. Kasama rito ang toll teller na si Buta na naka-duty sa tinamaang toll booth. Ang mga litrato ay kuha ng mga rumesponding rescue team at Skyway Police. Ayon sa pamunuan ng Skyway, 2 ang posibleng ugat ng insidente. Nawalan ng brake ang ambulansya o di kaya'y naidlip ang driver. Patuloy pa itong iniimbestigahan sa ngayon. Total sila naman ay meron namang dedicated na lane kasama ng mga may ipas na pwede nilang daanan ng mas mabilis na mararating. At ganoon din, dapat ding checkin nila yung sasakyan nila. June, dinala na sa kanilang tahanan sa Tanawan, Batangas ang labi ni Panganiban. Samantala, sa trapiko, maluwag naman ang daloy ng trapiko ngayon sa parehong lane sa bahaging ito ng SLEX Bikutan. June? Maraming salamat, Claire Delphine.